Usually, hindi ako pumapatol o nagko-content sa mga vloggers na mga anti-Duterte. Kasi, sige, may opinion sila, okay lang yan. Pero, may nag-send kasi sa akin ito at talaga namang kagula-gulantang talaga. Iba na yung level nila. Grabe. Iba na talaga. O, panoorin nyo to. Ang ina mo talaga, Sara Duterte. Ano na naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Siguro naman kilala nyo to, no? This is, I think, Alicia. Alicia yata tawag dito. Hindi ko kasi sila pinapanood, kaya hindi ko talaga alam. Tang ina ba naman mga minamahal? Nagpapaulan ng mura, ha? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Mm. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Okay lang yan kasi nai-issue naman talaga si VP Sara sa mga ganyan. Okay? Pero until now, hindi pa naman napapatunayan. Ano? So, issue pa rin. Okay. Mayroon ka bang tinatawag na tokhang-tokhang? Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala May kumakalat daw na issue. pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Wow. Kaya daw pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ng bata. Medyo mabigat-bigat to. Mare, medyo mabigat-bigat to. Guys, nakikiusap lang ako, ha. Pwede bang pa-viral natin itong video na to? Pag-share? At umabot sana. Umabot sana sa kampo ni Bibi Sara at umabot sana sa NBI. Kasi, tinatarantado nila dito yung second highest elected official. Ano sabi ng NBI? Pinoprotektahan daw nila yung first position o yung pinakamataas na elected official. Paano yan? Hindi lang naman ang NBI ay NBI ng Pangulo. NBI yan ng bawat Pilipino. So, medyo sige, ipakita nyo nga NBI na hindi kayo bias. Delikado, oh. Naninira na to. Public official din to. Vice-presidente sinisira nila dito. Tuloy. Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? Kung totoo man itong balitang kumalat. Sino kaya yung nagpakalat? Tingnan natin mamaya. And totoo nga naman yung sinasabi, di ba, na Totoo daw yung sinasabi na ano. katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Correct. Pero ito yung ito yung pinaka So, anong problema mo ngayon? Kung totoo man. napakagagong ginawa mo. Oh, Ginawa napakagagong ginawa mo. So, sinasabi mo dito na ginawa na niya. Hindi na yung ayon sa balita, ha? Maliwanag naman. Ipinapahid na niya sa kanya. mo yan. Oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo? Wow, grabe. Ang bigat nito, guys. Grabe, hindi ko alam kung paano ako magre-react dito, eh. Tingnan nyo naman yan, oh. Kung totoo man. Uy, may tinuturo siya dyan. May basehan siya. Yan daw yung nagpapakalat ng balita. Aalamin natin kung sino yan. Kung totoo. Kaya ka mayat maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Eto, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Hindi ka naman Ayaw daw niya manira, pero naninira ka na. Ngayon, kung sakasakaling kakasuhan ka ng paninirang puri, kailangan mo ngayon ilabas kung nasaan yung balita na yan. At yung nagbalita na yon, yun din yung madadali. Kailangan mong depensahan yung sarili mo. At patunayan mo ngayon sa korte na hindi malisyoso yung pagkukontent mo. Patay tayo dito. Mabigat to, guys. sumasagot sa impeachment. Meaning, Hindi sumasagot sa impeachment ba? Na-impeach na ba? Nasa process pa lang naman nila na hindi kailangang sumagot. Di ba? totoo ba yon? Silent means yes? Ngayon, gusto namin marinig dito. Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na Isang vlogger daw, ha? Punta natin. Kawawa tong vlogger na. kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Sinong lalaki ang bumembang sa'yo? Tinatanong kung sino lalaki ang bumembang sa'yo. Ibig sabihin may insinuation ka na may iba? Kasi may asawang tao si Bibi Sara, di ba? Kailangan mo pang itanong? Ibig sabihin, meron bang iba? Yun ba yung gusto mo sabihin? Putang ina ka talaga. Kinakahiya ka naming mga babae. Nakakasuka ka. Mas malala ka pa sa pokpok. Wow, mas malala pa sa pokpok. Grabe to, ha?
Grabe to, guys. Kung sa bagay, sabi mo nga ikaw yung presidente ng impyerno. Talaga nga namang pinanindigan mo. Well, see you. Okay. Ngayon, di ba meron siyang tinuturo kanina dahil dito kasi hindi natin nakita nakat eh. So, naghanap ako ngayon ng ibang video. At ito, tingnan natin kung, hindi ko pa to napanood, yung mga ano lang, yung mga hanggang doon lang sa ano, sa pinakita niya kung sinong vlogger yung basis nila. So, panoorin natin, tingnan nga natin kung pareho sila ng context o paano nila i-deliver yung balita. Deliberate kaya ito? Grupo kaya sila? Tingnan nga natin. Tangina, patulog ka na lang pero may Gagi, umpisa pa lang, may pagmumura na, pareho. nakalap ka pang good news, no? Hmm. Tangina, may nilabas na naman si vlogger na si Baliko. Eto, Ito tignan daw- nyo guys ha, nasa Sandali. taas. Ito daw si Baday na Waray. O, eto daw. Eto daw, mamaya papakita ko sa inyo kung sino yan kasi nahanap ko. Okay? Siya daw yung nagpakalat. O, okay? Delikado kang vlogger ka. Sabi, panay punta pala ng ibang bansa itong si Sara Duterte nyo kasi nagpalaglag. Okay. Kung hindi Grabe, kailangan yung patunayan yan ngayon pag nakarating to sa kampo ni Bibi Sara. Dali din kayo kasi sabi nga nung dun sa NBI, di ba, yung mga nag-share daw ng mga videos nung Sabio na na-wiretap, di umano, kinasuhan din or maaaring makasuhan din. E di, maaari din kayong makasuhan nito kasi nagpakalat din kayo. ka ba naman, ay nako talaga. Mm. Akala ko ba kasalanan yung magpalaglag ng bata? Di ba? Parehong-pareho doon kay Alicia. Pareho. Eh putang ina, wala ka palang sinasanto, mamamatay tao ka na nga, magnanakaw ka pa. Parehong-pareho, guys. Iisa script nito. Iisa script, halatang halata. Tang ina, nagpalaglag ka pa ng bata. Kanino ba yan? See? Ayaw mo ba malaman kung kaninong anak yung dinadala mo na pinalaglag mo? Wow, ah. Grabe itong mga binibitawan nila, grabe. Well, sa bagay, may kanya-kanya naman tayong choices, no? Pero O, di ba? Di ba? Doon din yung sabi ni Alicia, katawan mo yan, choice mo yan. Ganyan din, iniba lang ng konti. ang sama pa rin, di ba? Ang sama na nagpalaglag Huwag mong sabihin, ikinakahiya mo din na bilang babae, ikinakahiya mo siya. ka ng bata. Alam ba yan ang asawa mo? Grabe talaga. Baka mamaya yung pinalaglag mo dyan sa bata na yan, pera din ng taong bayan, ha? Wow, ah. Grabe, ah. Kasi 'di ba nagta-travel ka tapos sinasabi, di umano, yung ginagamit mong pera, tax yun ng taong bayan, hayop. Gagi, parehong-pareho talaga. Halatang halata. Kagrupo yata to ni si ba yung pangalan nun? Mike Cervera. Na ang sabi ay labanan ang fake news ng fake news din. Na yan, magnanakaw talaga no? Tas Mm. ang sama-sama ng ugali. Sa bagay kasi naalala ko yung may isang interview ka na sinabi mo dun, Huwag mo sabihin iking reyna ng impyerno. kung may pinagdadaanan ang isang tao, maliit na bagay lang yun kasi mas pa yung pinagdadaanan mo. Puta, Ay, iba. ay na makasarili ka talaga, Sara. Hayop ka. Self-centered ka. Yung gusto mo, sa'yo lang talaga nakatutok. Putang ina, tutok na sa'yo ngayon yung buong Pilipinas. Wow, ah. Ngayon, sino yon? Sino ba yon? Eto yun, oh. Eto, Boss JR daw. May 17.6 subscriber, 1.3k videos. Tingnan nga natin ang mga videos nito. Putragis naman, oo. 56 views, 75 views, 146 views, 278 views, 83 views, 135 views. Tapos dito kayo kumuha ng balita? Ha? Ha? Obviously, oh, anti-Duterte to. Tingnan natin yung popular videos niya. Putragis naman, oo. 52,000 views, 52,000 views. Yung pinakamaraming views mo. Putragis naman, oo. Sumunod, FLM pa. Gagi. Tingnan natin yung live.
400 views, 446. Hirap ngang maka 500 views eh. 800, 300, 500, 800. Putya, tas dito kayo kumuha ng, ng ano, balita. Oh, eto siya. Siya yan. Yan. Delikado ka dito, boy. Sa'yo daw galing eh. Na kaya nangingibang bansa si VP Sara, nagpalaglag ng bata. Delikado ka, boy. Sino ba to? Hindi ko kasi talaga kilala to eh. Ngayon, puntahan natin si Miko. Eto. Maganda yung ano niya dito eh. Maganda yung rebat niya dito kay Alicia. Okay? Panoorin natin to. Pinanood ko ng buo ang video tungkol sa paninira kay VP Sara Duterte at isa-isahin natin. Utang ina mo talaga, Sara Duterte. Ano na naman tong kumakalat na balita? May kumakalat na balita, dyan pa lang bagsak na agad. Hindi porket kumakalat, totoo. Ang chismis kumakalat, ang maling impormasyon kumakalat. Kung yan lang ang basihan mo, wala kang basihan. Correct. Malakas ang boses mo, pero tahimik ang patunay mo. Ang galing na. Gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Ayokong manira. Ito ang pinakadelikado mong linya. Sasabihin mong ayokong manira pero kasunod puro paratang. Hindi yan pag-iingat. Pagbabalot yan ng paninira. Ang ayoko manira mo ay naging intro lang ng paninira. Ang galing. Nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Mayroon ka pang tinatawag na tukhang-tukhang. Mga paratang, pagnakaw, pondo, kung ano-ano pa. Mabibigat na akusasyon yan. Kung may ebidensya, ilabas Ilabas. mo. Kung wala, hindi mo pwedeng gawing content ang akusasyon. Ang na-issue ay hindi katotohanan. Ang social media ay hindi korte. Hindi lahat ng confident magsalita ay credible na agad. Itong kumakalat na issue, kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo? Pinakamatindi, personal na paratang, gaya ng nagpalaglag. Ito ang pinakamabigat mong sinabi. Lilinawin natin. Si VP Sara Duterte ang tinutukoy mo. Kapag ganitong klaseng aligasyon ang binabato mo, personal, sensitibo at may epekto sa dignidad ng tao, Correct. kung wala kang ebidensya, hindi ka nagtatanong. Nagdidiin ka. At kapag nagdidiin ka sa publiko na walang patunay, paninira yan, hindi opinyon. Hindi ka nagtatanong, nagdidikta ka ng kwento na walang patunay. Kung totoo man, kung totoo. Kung totoo man, hindi ito proteksyon. Kahit may kung, inuulit mo pa rin ang paratang. At habang inuulit mo, lalo mong pinapalakas. Hindi opinyon ang inuulit-ulit na paratang na walang ebidensya. Mga tanong na may halong panlalait. Dito, nawawala ang credibility. Kapag ang argumento mo napunta sa ganito, ibig sabihin wala kang maipakitang ebidensya. Insulto is not proof. Hindi ka kinatatakutan sa tapang mo. Pinagtatawanan ka sa kawalan mo ng ebidensya. Silent means yes? Silent means yes. Mali. Hindi obligasyon ni VP Sara Duterte na sagutin ang lahat ng chismis online. Ang katahimikan ay hindi pag-amin. Hindi porket hindi ka na pinansin, tama ka na agad. Linawin natin ha, kapag naglabas ka ng mabigat na paratang na walang ebidensya, pwede kang managot sa cyber libel. Correct. Hindi ito biro. Kung may pruweba ka, ilabas mo. Kung wala, huwag mong gawing content ang hinala. Nakakatawa no? Sa social media ngayon, kailangan mo extreme magsalita para lang sa clout. Nakakaawa. At kahit anong paninira ninyo kay VP Sara Duterte, hindi magbabago ang suporta namin. Kung may ebidensya, ilabas mo. Kung wala, tigilan mo ang kwento. Kasi ang tunay na matapang, hindi maingay. Kundi, may pinatutunayan, hindi katulad mo, mema. Ang galing, no? Wala na tayong may dadagdag na comment pa doon. Ang galing. Ang husay. Palakpakan. Pa-follow si MP Miko Pugay. Okay. Nasa Japan daw to eh. Ngayon, eto lang yung tanong ko. Bakit kaya
Bakit kaya napakatapang ng mga to na ganito magsalita? Bakit sa tingin ninyo? Protektado sila eh. Nakikita naman natin na kapag ka ang mga anti-Bongbong Marcos, anti-Marcos, anti-Tambaluslos, anti-House Speaker, lahat-lahat, iniimbestigahan ng NBI, nakakasuhan, pero samantalang kung yung mga nagpapakalat ng mga ganitong paninirang puri sa mga Duterte, bakit parang walang investigasyon ng NBI? Bakit parang ang tatapang nila? Bakit parang pakiramdam nila untouchable sila? Bakit pakiramdam nila kinakaya nilang gawin lahat at sabihin lahat ang gusto nila, totoo man, fake news man, paninirang puri man, at kung ano-ano pa. Meron silang sobrang freedom. Pero ito sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng pagkakataon ay kayo ang nasa taas. Bababa at bababa din kayo. Parang mura now, paninira now, iyak later. Lalong-lalo na tong sinasabi nila na itong vlogger na to, Boss JR, na dito daw galing yung balita. Delikado ka dito, boy.